Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga ka-devotion. Welcome sa ating day 3. Ibig sabihin, miracle number 3 na po tayo. Hakbangin din po ito, palapit sa puso ng ating Panginoong Hesus. Excited po ako sapagkat kung may kapahayagan sa Miracles 1 and 2, naniniwala po ako may panibagong kapahayagan ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin pagdating po sa miracle number 3. Ito po ay the healing at the pool of Bethesda. John chapter 5 verses 1 to 9. Sabay-sabay po nating basahin. The healing at the pool. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. Now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool, which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" Para harapin po nung tao ang the deepest longing of his heart. Okay, verse 7. "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me." Then Jesus said to him, dito po nag-appear ang ating specialist. Ayan. Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat and walk." At once the man was cured. He picked up his mat and walked. The day on which this took place was a Sabbath. Jesus, the healing specialist. Yan po ang miracle number 3. I-discuss po natin ang ilang mga bagay para makita po natin ang yaman ng kapahayagan ng ating Panginoon. Una po, i-discuss natin yung place, Bethesda. Beth-esda. Doon po galing ang Bethesda. Beth is house, Esda is mercy. So house of mercy, parang Bethel, Bethel, house of God, El is God. So yun po ay house of mercy. Intindihin po natin na iyon ay lugar upang makadama ng kagalingan ang maraming may sakit at karamdaman. Kaya yung pangalawa, the sick, no? Handon ang blind, the lame, the paralyzed. Merong certain person na invalid for 38 years. Pakipansin po yung unang dalawa. May lugar ng kagalingan, house of mercy. May bahay ng pagpapagaling. At may mga may sakit at karamdaman. So, yun ho, malaki hong magandang damhin natin yun. May lugar para gumaling at may mga taong gustong gumaling at may sakit at karamdaman. Nawa yan ang larawan ng church sa ating kapanahunan. Lugar para puntahan ng mga may sakit at karamdaman. Sana yan din ang larawan ng bawat pamilya. Sana ang mga sugatan uuwi sa pamilya, uuwi sa piling ng asawa, upang doon ay madama niya ang healing touch. Dapat ganyan din ang presensya ng bawat isa sa atin. Nagpo-flow yung healing pag tayo ang kasama. Yung approach, maganda rin Yung angel daw po ay bababa, kakalaw-kawin. Maraming theological explanation dyan, pero hindi na natin pag-aaralan. Pero pag kinalawkaw, yung unang makakapunta ron, ang unang gagaling. That's the approach. Tapos tingnan natin yung visitor, si Jesus. Ang kanyang approach naman, ang sinabi niya ay, "Get up, pick up your mat and walk." Dun ho sa lalaking 38 years na hindi gumagaling. Yung invalid naman, ang sinabi ay, "Lord, pagka may bumabang anghel, kakalaw-kawin, may nauuna sa akin, someone goes down ahead of me." As if to say, wala na po akong pag-asa. Pinagaling siya ng Panginoong Hesus. Yung timing naman, Sabbath day. Sa panahon na dapat ay sa kanilang pagtanaw ay kapahingahan, doon po hindi na mahinga ang Panginoon, siya'y nagpagaling sa araw ng Sabbath day. Ano po ang mga applications natin mula sa mga bagay na yon? Magbigay po ako ng 4. Ito ho ay napaka-personal sa akin. Yun yung presensya ng Panginoon talagang kakaiba. Kaya ang ating specialist po, the specialist Jesus, the healing specialist. Iba po ang kanyang presensya. Yung una, yung mga sicknesses and diseases and infirmities versus His presence. Ang kanyang presensya po, ang kanyang healing touch, sakop ang lahat ng may sakit at karamdaman. Yung Bethesda House of Mercy, hindi nasakop yung lalaki na 38 years pong imbalido at hindi makakilos. Pero sa presensya ng Panginoon, sakop po siya.
Di ba masarap pong damhin, mga ka-devotion, na ang kanyang presensya sakop ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Damhin niyo yan. Yung pangalawa po, yung kanyang presensya ulit. Yung old life versus new life. Yung old pattern, old belief versus the coming of the presence of Jesus Christ. Yung dati pong kalalagayan nung lalaki na dati po ay walang tumutulong. Dati mukha siyang kawawa. Dati malungkutin. Dati nag-iisa. Dati nasasaktan. Pero yung coming presence of Jesus, kinausap siya. Binigyan siya ng pag-asa. At sinabi na, ano ba ang gusto mo? Nakita siya. Imaginein po niyo, may pagkakataon na parang pakiramdam natin, may nakakakita ba sa aking kalalagayan? Nakita siya ng Panginoong Hesus. Tinanong siya, anong gusto mo? Ano bang kalalagayan mo? Nagsumbong siya, Lord, may nauuna sa akin . Pero nung dumating ang presence ng Lord, nagbago ang lahat. Napansin po niyo yan? Yung old life versus His presence. Ang keyword po natin dyan, His presence. His healing presence. Yung kanina yung kauna-unahan natin, yung presensya niya, sakop ang lahat ng uri ng sicknesses and diseases. Ngayon, yung presensya niya ay nagbigay ng panibagong sigla ng buhay at pag-asa. Yung pangatlo po, pwedeng ang maging interpretation natin dyan. Isa sa mga interpretations ay baka sa church, yung old programs versus His presence program. Baka may pagkakataon na, of course, kanya-kanya para ma-market ang church sa positibong kaparaanan. Pero minsan, sa sobrang dami ng programs and activities, parang minsan gumagana naman, pero minsan parang kapos, parang kulang, parang hindi nahihit yung pinakamataas na objective versus His presence. Iba po ang healing touch ng Panginoon . Pag dumating po siya, ay doon nagkakaroon ng matinding revival. Doon nagkakaroon ng matinding buhay ang iglesia. So pwedeng ibig niyang sabihin dito sa church or sa family, domestic church, ang kailangan natin i-welcome His presence, His healing presence. At alam natin na magbabago ang lahat. Pang-apat po, biblical view naman po tayo. Pwedeng ang dating kalalagayan ay kumakatawan sa batas, sa law, at the law versus His presence. This time, ang salvation po is through His healing touch. Malapit na siyang maligtas konti na lang, pero hindi ho siya makalakad doon sa tubig. Parang batas, na malapit na ang kaligtasan pero hindi pa. Pero ang presensya ng Panginoon, His presence, His healing touch, napagaling po niya ang pinakamalalang sakit, ang sakit ng kasalanan. Ang sakit ng kasalanan. At nung dumating po siya, ay nabigyan po tayo ng kapahingahan, ng kagalingan. At nagkaroon po ng kaligtasan, ng Savior po. Bilang healing specialist, sakop po niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Sakop po niya ang ating nararamdaman, kaya kaya niya tayong bigyan ng panibagong buhay, kaya niya tayong bigyan ng panibagong strategy sa church, sa family, and last po, kaya niyang bigyan ng panibagong pag-asa. Ang tunay na kaligtasan ay alok ng presensya ng ating Panginoong Hesus. Mga ka-devotion, tandaan natin, the specialist, the healing specialist, our Lord Jesus Christ is with us. Hindi po siya nagbabago. Sa lahat ng bahagi ng ating katawan, anumang uri ng sakit at karamdaman, damhin po natin ang kagalingang dulot ng presensya ng ating Panginoong Hesus. Tanggapin po natin siya sa ating buhay. Muli po, ito si Pastor Bobot Bernardo, ang inyong ka-devotion na nag-iiwan ng isang taus-pusong panalangin. May every moment of our lives bring us closer to Jesus, that we may live every second of it for Jesus. God bless you, and I'll see you around.